Magandang araw mga ka-amazing! Tuwing papalapit ang bagong taon, iisa lang ang tanong ng karamihan sa atin. Mas magiging swerte kaya ang darating na taon? Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng kultura natin ang mga pamahiin, mga paniniwalang minana pa natin sa ating mga lolo at lola. Para sa iba, katuwaan lang. Pero para sa marami, ito ang nagbibigay ng pag-asa, disiplina at positibong direksyon sa buhay. Ngayong 2026, maraming naniniwala na ito ay taon ng malalaking pagbabago, bagong simula at karmic rewards. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pamahiin na dapat gawin para siguradong swerte ang 2026. Number 10, maglinis ng bahay bago magtapos ang taon. Tuwing nalalapit ang pagtatapos ng taon, may isang bagay na halos pare-pareho ang ginagawa ng maraming Pilipino, ang general cleaning ng bahay. Pero hindi lang ito simpleng paglilinis. Sa paniniwala ng matatanda, ang bahay ay hindi lang tirahan ng tao. Ito rin ay tahanan ng enerhiya. Kapag ang bahay ay puno ng alikabok, kalat at sirang gamit, sinasabing naiipon din dito ang malas, bigat ng loob, problema ng nagdaang taon. Kaya bago pumasok ang 2026, kailangang iwanan sa 2025 ang lahat ng bigat. Hindi sapat na magwalis lang ng sahig. Kailangan ding mag-ayos ng mga kabinet, magtapon ng sirang gamit, magpaalam sa mga bagay na matagal nang hindi napapakinabangan. Sa bawat basurang itinatapon, isipin mo, kasama nito ang problema, utang at sakit ng nakaraan. Sinasabi rin ng pamahiin na huwag magwalis sa mismong January 1 dahil parang winawalis mo palabas ang biyaya at swerte. Kaya kung gusto mo na pumasok ang 2026 na magaan ang pakiramdam, simulan mo muna sa malinis na bahay. Dahil ang malinis na espasyo ay nag-aanyaya ng malinis na simula. Number 9, maghanda ng 12 bilog na prutas sa bagong taon. Sa hapagkainan tuwing medianoche, isa sa unang hinahanap ng mata ay ang bilog na prutas. Hindi ito basta dekorasyon. Ang bawat bilog na prutas ay simbolo ng barya, kita, tuloy-tuloy na daloy ng pera. Ang 12 piraso ay kumakatawan sa 12 buwan ng taon. Isang pangakong sana, bawat buwan ng 2026 ay may laman ng bulsa. Maraming pamilya ang maingat sa pagpili. Dapat sariwa, walang sira, maganda ang itsura. Dahil ayon sa paniniwala, kung ang ihain mo sa unang gabi ng taon, yon ang dadalhin mo sa buong taon. Habang nakalagay ang mga prutas sa mesa, hindi lang ito pagkain. Ito ay panalangin na hindi binibigkas. Pananalangin na sana hindi ka kapusin, hindi ka mangutang, at palaging may pambili ng pangangailangan. Kaya sa bawat kagat mo ng mansanas, ubas o dalandan, isipin mo na bawat buwan ng 2026 ay buo at bilog, walang butas ang swerte. Number 8, magsuot ng damit na may polka dots. Kapag sumapit ang medianoche, mapapansin mo biglang dumadami ang naka-polka dots. Sa damit, panyo, shorts hanggang underwear. Basta may bilog ay pasado na raw. Ayon sa pamahiin, ang bawat bilog ay sumisimbolo ng pera. Mas maraming bilog, mas maraming kita. Pero higit pa rito, ang pagsusuot ng polka dots ay pagdedeklara ng intensyon. Parang sinasabi mo sa sarili mo, handa akong yumaman, handa akong tumanggap ng biyaya. Hindi mahalaga kung mamahalin ang damit. Ang mahalaga ay ang paniniwala at positibong isip habang suot mo ito. May mga naniniwala rin na mas epektibo kung pula dahil swerte at lakas. Dilaw, kayamanan. Berde, paglago at kalusugan. Sa simpleng pagsusuot ng polka dots, parang pinapaalala mo sa sarili mo na ang swerte ay sinisimulan sa pag-asa. Number 7, iwasan ang pagpapautang sa unang araw ng taon. Isa ito sa mga pamahiing seryosong sinusunod ng mga matatanda.
Kapag may kumatok at nanghiram ng pera sa January 1, madalas ang sagot ay pasensya na, bukas na lang. Hindi dahil madamot kundi dahil sa paniniwala na kung lalabas agad ang pera, mahihirapan itong bumalik. Sa simbolismo, ang unang araw ng taon ay parang tono ng buong 2026. Kung magpapautang ka agad, parang senet mo na ang taon bilang laging nagbibigay, laging nauubusan, laging naghahabol. Mas mainam daw na magbilang ng pera, maglagay ng barya sa wallet, at magpasalamat sa kung anong meron ka dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng mas malaking biyaya. Number 6, magbukas ng pinto at bintana sa hating gabi pagsapit ng alas 12. Habang sumasabog ang paputok at torotot, may mga pamilyang sabay-sabay nagbubukas ng pinto, bintana, minsan pati ilaw. Ito raw ay simbolo ng pagpapaalam sa malas, pagpasok ng bagong swerte. Parang sinasabi mo sa universe na handa na ako, pumasok ka na 2026. Sa simpleng pagbukas ng pinto, may kasamang pag-asa na magbubukas ang oportunidad, mas maluwag ang buhay, mas malinaw ang direksyon. Number 5, mag-ingay sa pagsalubong ng bagong taon. Sa sandaling tumunog ang alas 12 ng hating gabi, parang sabay-sabay gumigising ang buong Pilipinas. May torotot na hinihipan ng mga bata, may kalderong pinapalo ng matatanda, may palakpakan, tawanan at minsan sigawan ng tuwa. Para sa iba, ito ay simpleng kasiyahan, pero sa paniniwala ng matatanda, may malalim itong dahilan. Sinasabi na ang ingay ay hindi lang basta tunog, ito raw ay panangga laban sa malas. Noon pa man, pinaniniwalaan na ang masasamang espiritu at negatibong enerhiya ay takot sa malalakas na tunog, ayaw sa masayang paligid, lumalayo kapag ramdam ang buhay at saya. Kaya tuwing bagong taon, ang katahimikan ay hindi inaanyayahan. Ang ingay ay parang sinasabi sa mundo, gising kami, handa kami, hindi kami magpapatalo sa malas. Hindi kailangang magpaputok, hindi kailangan gumastos. Ang mahalaga ay ang intensyon, ang sabayang pagsalubong ng pamilya sa bagong simula. Sa bawat tawa, bawat palakpak, bawat sigaw ng Happy New Year, pinapalitan mo ang bigat ng nakaraan ng pag-asa. Number 4, maghanda ng maraming pagkain sa medianoche. May isang tanawin na paulit-ulit tuwing December 31. Isang mesa, minsan maliit, minsan mahaba, pero puno ng pagkain at pagmamahal. Hindi ito tungkol sa dami ng ulam, hindi rin tungkol sa presyo ng handa. Ito ay tungkol sa simbolismo ng kasaganaan. Ayon sa pamahiin, ang mesa sa medianoche ay salamin ng darating na taon. Kung ang mesa ay may laman, may darating. Hindi salat, hindi maghihirap. Pinagsasaluhan, hindi ka mag-iisa. Kaya kahit simpleng pansit, kanin, prutas, tinapay, basta kompleto at may ngiti ang pamilya, sinasabing sapat na yon para anyayahan ng swerte. May mga pamilyang kahit kapos sa buhay, pipilitin pa ring maghanda. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa paniniwala na ayaw naming magsimula ang taon na kulang. Sa bawat subo, parang sinasabi mo sa sarili mo, may kakainin ako buong taon. At minsan, sapat na ang paniniwalang yon para magpatuloy. Number 3, huwag matulog kaagad pagkatapos ng medianoche. Pagkatapos ng medianoche, kapag busog na at tahimik na ang paligid, mararamdaman ng antok. Pero ayon sa pamahiin, huwag agad hihiga. Sinasabi ng matatanda na ang taong maagang natutulog sa bagong taon ay madaling mapagod, madaling sumuko, madaling mawala ng ganas sa buong taon. Ang unang oras ng January 1 ay simbolo ng kung paano mo haharapin ang mga hamon ng 2026. Kaya imbes na matulog, magkwentuhan, magmuni-muni, balikan ang mga pinagdaanan, pag-usapan ang mga pangarap. Hindi kailangang ingrande, kahit simpleng usapan lang ng pamilya. Sana gumanda ang buhay natin.
Ang pananatiling gising ay hindi lang pisikal. Ito ay mental at emosyonal na kahandaan. Ibig sabihin, alerto ka sa oportunidad. Hindi ka bastang bibitaw. Number 2, magpasalamat at magpatawad bago pumasok ang bagong taon. Ito ang pamahiing walang gastos, walang dekorasyon, pero may pinakamabigat na epekto sa buhay. Bago pumasok ang 2026, may isang tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo. Ano ang daladala ko mula sa nakaraan? Galit ba? Sama ng loob? Pagsisisi? Inggit? Ayon sa paniniwala, ang pusong puno ng bigat ay walang puwang para sa swerte. Kaya bago tumunog ang 12:00, magpasalamat sa mga pagsubok, patawarin ang mga nanakit, patawarin din ang sarili. Hindi dahil tama ang ginawa nila, kundi dahil gusto mong maging malaya. Kapag nagpasalamat ka, kahit sa simpleng buhay pa ako, binubuksan mo ang pinto ng biyaya. Dahil ang swerte ay mas lumalapit sa pusong marunong magpasalamat. Number 1, mag-isip at magsalita ng positibo sa unang araw ng taon. Ang unang araw ng taon ay parang unang pahina ng kwento. Kung ano ang isusulat mo roon, yun ang magiging direksyon ng buong taon. Ayon sa pamahiin, ang mga unang salitang bibitiwan mo sa January 1 ay nagiging binhi, nagiging paniniwala, nagiging realidad. Kaya iwasan muna ang reklamo, sigawan, sumpa at negatibong biro. Sa halip, sabihin, kahit pabulong lang, aayos din ang lahat, mas magiging matatag ako, may darating na biyaya. Hindi ito panlilin lang sa sarili, ito ay pagpili ng direksyon. Dahil kahit hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari, kontrolado mo kung paano mo haharapin ang taon. At minsan, ang positibong isip ang pinakaunang hakbang ng swerte. Ang mga pamahiin ay hindi garantiya ng kayamanan, pero sila ay paalala na maghanda, maglinis, magpasalamat at maniwala. Dahil ang tunay na swerte ay hindi lang dumarating, inaanyayahan ito. Kaw-amazing kung naniniwala ka man o hindi. Tandaan, ang pamahiin ay gabay pero ang sipag at mabuting puso pa rin ang tunay na susi ng swerte. Ikaw kaw-amazing, alin sa mga pamahiin na ito ang iyong pinaniniwalaan at palagi pa ring sinusunod tuwing bagong taon? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.